Miyerkules Santong, maaraw at maalinsangan pa rin na panahon, iiral sa halos buong bansa. Ilang mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang ang aasahan na forecast sa ibang bahagi ng Mindanao. At meron bang posibleng bagyo na mabubuo nitong month of April? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules Santo, April 1, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike Maga, alas 10:49 na o 50 na ng umaga. Unang araw ngayon ng Abril at inaasahan po natin na patuloy tayong magiging maalinsangan, pero sa bahagi po namin na magkakaroon ng medyo maulap na panahon dyan na at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na iiral. Busod lamang yan ng water vapor dyan sa may bandang Indonesian Peninsula na hatak ng ating trade wind na nagkaroon ng saturation ng water vapor dyan sa bahagi po ng Mindanao. Kabilang na ang bandang Zamboanga Peninsula. Pero sa halos buong bansa, nalalabi naman sa kabilang na ang buong Luzon hanggang Visayas, magiging maaliwalas, maaraw at maalinsangan ang aasahan nating panahon dahil sa tuloy-tuloy po na easterlies. So wala tayong masyadong nakikita dito na Doppler radar o yung ating water vapor dito sa Doppler radar. At sa ngayon wala tayong lightning strikes na nadedetect mula dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating current conditions sa overcast gloomy. Mahangin-hangin daw sa amin ngayon na umaabot ng at least mga 25 kilometers per hour na bugso na maximum sustained wind, pero ang bugso umaabot ng 57 kilometers per hour po. So mahangin-hangin dito sa amin at gloomy at overcast at may mga kaulapan din ng iiral ang inaasahan sa amin sa Caloocan. So asahan din sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So makikita natin na medyo magalaw yung paligid namin, pero makita ninyo maaraw pero medyo haze ang paligid namin na may ibang kaulapan ang iiral. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 5:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius, pero kahapon halos magta-35, to be exact 34.5 degrees Celsius. Ang highest air temperature namin kahapon nito ng hapon at 2:54 PM. So mapapansin nyo po, pataas na talaga ng pataas ang temperatura natin. At alinsangan ha, so iwasan po masyadong magbibilad. At kung titingnan naman natin ang heat index, well, asahan natin na tumaas, nireport natin yan. Umabot sa 44 degrees Celsius ang highest heat index sa amin sa Caloocan. So tingnan natin kung meron na ba tayong progress ng forecast ng heat index. As of 10:08 AM, pinakamataas na heat index sa amin sa Caloocan, 36.8 degrees Celsius, extreme caution na kaagad. Pero ang forecast, 35 degrees Celsius lang daw ang inaasahan. Sa maghapon sa amin sa Caloocan, mababa, walang aabot sa 40 degrees Celsius ang highest heat index sa amin, pero in actual, mataas na talaga siya. So nag-iba po yung forecast, pero dito sa darating na buong linggo ng April, ay makikita natin umaabot na sa 43 degrees Celsius yung forecast nitong week. So sa darating na April 4 daw ito, April 6. So nitong unang linggo ay inaasahan na medyo mas pumipitik na po yung ating heat index. So asahan natin niya sa susunod na mga araw at linggo. At mula sa huling heat index o init factor mula sa data with Pag-asa kahapon, huling araw ng March, ay merong naitala na 42 degrees Celsius ang Dagupan sa Pangasinan at 47 degrees Celsius naman sa Catanduanes, na lumalabas pinakamainit na heat index na naitala sa bansa. Umabot sa 47 degrees Celsius. So halos pumapangalawa lamang kami sa Caloocan na may 44 degrees Celsius na heat index. Nangunguna ang Catanduanes na may heat index na 47 degrees Celsius. Pumangalawa sa amin sa Caloocan na 44, and the rest sa Dagupan at sa bandang Capiz, sa Mamburao ay tig 42 degrees Celsius naman ang heat index sa kanila. So grabe po ang naging init factor kahapon. Pumalo na talaga init factor. At dito sa forecast, hanggang extreme caution pa rin in day 2 ang forecast sa kanila.
So kung titingnan natin yung heat index forecast natin nationwide, double check natin kung tumataas na ba sa bandang Tugigaraw. Mapansin natin is hanggang 40 degrees Celsius ang pinakamataas sa Tugigaraw na may mula mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. Yan. So, yun ang pinakamataas sa kanila, 40 degrees Celsius. Sa Ilocos Norte naman, bandang Lawag, ay hindi aabot sa 40 degrees Celsius. So, mababa. Sa bahagi naman ng Santiago, Isabela, tingnan natin kung tumataas na rin. Mukhang hindi pa tumataas sa bandang Santiago, Isabela. Ayan, wala pang maabot ng 40 degrees Celsius. So, skip tayo. Diretso agad tayo sa Pangasinan. Dito ay mukhang wala ring 40 degrees Celsius ang naka-forecast sa kanila. So, mapapansin natin, mga nitong darating pa na whole week, dito pa lamang medyo tataas yung kanilang heat index. Sa Santa Lucia naman sa Tarlac, yan, ay 37 degrees Celsius at aabot daw ito ng hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon. So mukhang mainit sa atin dyan sa Santa Luzon, huwag masyadong magbibilad mga folks. At sa bahagi naman ng Batangas City, double check din natin, 36 degrees o 37 degrees Celsius, pero wala rin nakikita na aabot ito ng 40 degrees Celsius. At sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro ay nasa 36 degrees Celsius tayo. At mukhang mababa rin ang kanilang heat index. Habang nag-uulat tayo ngayon, medyo may naamoy parang sunog sa labas. Well, medyo malapit kasing sunog. I-discuss natin yan. At malalaman natin mukhang malapit lamang dito sa amin sa Caloocan yung amoy sunog na yan. So, dito naman sa bandang Visayas, double check natin kung mataas na rin. Well, mukhang walang umaabot ng 40 degrees Celsius, mababa pa rin hanggang Mindanao. At sa bandang Puerto Princesa sa Pangasinan, mukhang wala ring umaabot sa 40 degrees Celsius. So, hindi pa talaga todo yung heat index natin ngayon, maliban lamang sa Central Luzon na pumapalo ng 40 degrees Celsius mahigit, kabilang na dito sa amin sa Caloocan. So, yun po ang pinakamataas at mapapansin po natin dito ang highest heat index base sa weather stations. Mukhang hindi available yung weather station ni Pag-asa. Yan, so wala tayong data. Naka-offline yata, so wala tayong makikita sa real time ng automatic weather stations. Diretso agad tayo sa ating PH6 streams in past 24 hours. Nangunguna ang Tugigaraw sa may pinaka-highest air temperature na 35.9 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 16.4 degrees Celsius, lowest na temperatura sa bansa. At sa Inulan naman ay at least light rain lang ito na 2 mm ang total rainfall sa Kasiguran Aurora. At sa maximum sustained wind ay 19.8 km per hour. Diyan pa rin sa may Kasiguran Aurora na tuloy-tuloy lamang yung average wind speed. Sa amin sa Caloocan, 25.4 km per hour ngayon yung average wind speed namin. So, mabilis, mahangin na rin sa amin sa Caloocan. So, mapapansin nyo muna, bago tayo dumiretso sa humidity, ay mataas ang ating air quality. Then, medyo may naamoy tayo na sunog malapit sa amin. Well, may mga dumaan na bumbero. So, mukhang malapit lamang dito sa amin ang lokasyon at naging unhealthy po yung aming air quality. Pumalo sa 61.4 micrograms per cubic meter. Tingnan natin kung gaano katindi ang taas ng maximum ng pollutant na ito. So, kung titingnan natin within today, mapapansin natin umabot sa category 3 yung aming sensitive groups. So, nagsimula pumitik yan after may mga bumberong dumaan. Mga 9:20 AM, pumalo sa 138 yung particulate matter. In PM 2.5 ay 79 to 91.8 micrograms per cubic meter yung sunog, yung pollutant. Tumaas. So, nagkaroon ng detection ng aking air quality. Lumalabas mukhang sa sunog po yan galing. Kasi naamoy ko pa rin until now yung sunog. Ang taas ha. So, grabe yung naging sunog. Malamang dito sa amin, malapit. So, yan po. At makikita natin ay biglang pitik yung aming air quality. Mukhang pinakamataas ito sa loob ng isang linggo ngayon. Ngayong araw. Pero mukhang epekto lamang siguro yan ng sunog na umiiral dito sa amin sa Caloocan. Hindi ko lang alam eksakto kung saan yan. Pero
nadedetect ng ating air quality. So, sa atin namang outside humidity, 73%. At bumaba ito na 1% since last hour. At mataas ang barometric pressure natin na 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. So again, dahil medyo masama ang ating air quality dito sa Caloocan, dito sa amin, magmask po tayo ha, dahil napaka-unhealthy po yung ating air quality ngayon ha. Sa mga sensitibong mga baga, yan o, napaka-unhealthy po yung ating air quality ngayon. High tide, low tide status, medyo nasa maximum high tide pa po tayo. So double check natin sa ating almanac kung gaano kataas yung sea level natin. Well, mapapansin natin ang sea level ay mukhang pinakamataas lang, 0.7, 0.6 hanggang April 4 po ito, pinakamataas na ang 0.8 meters. So wala naman masyadong concern sa taas ng tubig, pero double check natin yung global spectral model natin, o global assessment monitoring natin rather, para makita natin yung ating karagatan kung mataas ang swelling o yung mga alon. So for sensitive heights, mukhang wala naman tayong mataas na alon so far. Malakas po yung easterly trade wind natin at yung epekto ng ridge of high pressure area. So medyo drier tayo sa Hilagang Luzon, medyo drier tayo, medyo tuyot. At sa halos buong silangan ng bansa, napakababa lamang ang taas ng alon natin. So wala tayong masyadong roughy na karagatan, hindi masyado maalon. So mukhang kalmado naman yung ating karagatan ngayon, base na rin dito sa data feed streamline analysis mula sa data feed mismo ni Pag-asa. So wala tayong medyo papabumahin sa ngayon. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:51 AM at lulubog po ito mamayang 6:08 PM. At ang ating almost full moon, unang magiging full moon natin ngayong April. Yan, so 99% na po ito, halos full moon na po ito. So expected natin unang full moon natin yan ngayong month of April. Magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon pa at 5:27 PM at kinabukasan na ng madaling araw at 5:36 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules Santo hanggang Huwebes Santo ay asahan natin magiging clear skies tayo at halos buong weekend na darating hanggang Eastern Sunday, magiging clear skies daw tayo base sa short-term weather forecast natin. Kaya tuloy-tuloy na magiging maaraw at maalinsangan tayo hanggang sa darating na Eastern Sunday. So wala tayong masyadong epekto din. Mataas po yung ridge of high pressure area natin sa hilagang bahagi naman na magdudulot ng mas tuyot na himpapawid o clear skies. Asahan ang mas maalinsangan pa na panahon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita natin halos clear skies ang buong bansa. Wala tayong masyadong magiging pain point sa anumang mga pag-ulan. Napakaliit lamang ang average ng ulan natin sa halos buong Luzon hanggang Visayas. Pero pagdating sa bandang Mindanao medyo may kaulapan tayo na umiiral dito sa may bandang Zamboanga Peninsula. So, activate natin ang natural color mode. Makikita natin ay may mga kaulapan dito sa may bandang Zamboanga Peninsula, lalo na dyan sa may bandang Zamboanga del Sur. Ilang bahagi ng Basilan at Hulsulo sa dulo at ilang bahagi pa rin sa may bandang Davao Region, although partly cloudy ang kadalasan nito at dito sa may bandang Davao Oriental na medyo mostly cloudy tayo dyan. Maliit din ang mga forecast ng pag-ulan pero kung pumasok yan, mga light rain showers lang to some moderate. Walang gaanong epekto masyado. So kung umulan man yan, medyo good thing na rin para maibsan ang sobrang init naman ng alinsangan dala ng easterly trade wind natin. At dahil sa halos maaraw ang buong bansa, mababa ang forecast ng pag-ulan sa halos buong bansa, wala tayong masyadong magiging pinpointing sa anumang mga pag-ulan sa maghapon po. Magdala po ng payong dahil sa maghapon tuloy-tuloy po ang tirik ng ating araw at hot humid na panahon at dahil mataas ang ating outside humidity at mataas ang ating outside temperature, asahan na malagkit-lagkit na maalinsangan po ang iiral. Dito kasi sa Hilaga, halos tuyo po at may ridge of high pressure area tayo dito sa bandang hilagang bahagi ng Luzon. So kung i-activate natin ng true color reproduction, halos tuyo po o halos clear skies po ang paligid na ito dahil sa ridge of high pressure area. Yan, taas ng ridge of high, lalo na dito sa area na to sa may bandang southeast of Japan. Yan, yan, makita nyo halos blue skies tayo, kitang-kita po yung himpapawid natin. Mataas po yung ridge of high pressure area dyan, kaya mas clear skies tayo. At ganun din sa ilang bahagi po ng Luzon hanggang Visayas. Halos clear skies po tayo. Mga ilang partly cloudy lang talaga ang nakikitaan natin dito. So kahit i-activate natin yung infrared visible, mapapansin natin napakaliit lamang yung mga low cloud na makikita natin. Halos very clear skies po tayo.
Kung i-BBO 13 natin para sa high altitude clouds, halos konti lang talaga ang makakapal na kaulapan maging sa bandang Visayas po. So tuloy-tuloy po tayo magiging maaraw, clear skies sa maghapon, pero asahan ang maalinsangan dahil sa tinding init ng araw natin. So expected, mataas ang ating magiging heat index niyan. Maging dito sa amin sa Caloocan na halos extreme caution na kagad ang aming heat index. Maging sa water vapor, halos wala tayong natatanaw dito na kaulapan sa halos buong bansa. So wala tayong masyadong magiging komento regarding dyan. Maging dito sa ating CIMS Doppler, wala tayong nakikitaan na matinding water vapor dito sa ibang bahagi ng mga satellite images. At dahil wala naman tayong binabantayan na anumang aktibong invest o low pressure area man lang dahil nalusaw na nga po o na-dissolve na po sa ating tropical cyclone sector, itong huling binabantayan natin na C99W. Gaya nga po na sinasabi natin, hindi yan magiging concern dahil pansamantala lang magkakaroon ng shallow trough yan pero madidissolve din kaagad-agad. So makikita natin sa mga simulations ng computer models sa iba't ibang mga weather agencies, ay wala tayong masyadong kaulapan na umiiral ngayon sa bansa. Mabababa lamang yung mga trough dito, ilang tropical wave lamang sa may bandang southeast of Guam na magpapaulan sa kanila, pero wala masyado sa Pilipinas, so wala rin tayong komento sa ngayon mga folks. Range of high pressure area lamang na matatanaw natin sa Hilaga, kaya halos clear skies po tayo sa magdamag. Yan o. So napakaliit lamang talaga yung mga average ng pag-ulan sa atin, walang masyadong kaulapan ang nakikitaan natin maging sa iba't ibang mga weather agencies. Sa ating global spectral model ay halos ihip lamang ng easterly trade wind ang mararamdaman natin dito. Kaya yung dala ng alinsangan, dala ng easterlies, tuloy-tuloy po yan hanggang this whole weekend na po yan. So sa mga magbi-beach goer dyan, maganda po ngayon ang magkaroon kayo ng sunblock dahil matindi po ang rekta ng haring araw po. At sa mean sea level pressure, ridge of high pressure area nga po ang umiiral sa may bandang North Luzon. Although dito yan sa may bandang northeast ng Luzon at iiral yan hanggang sa darating nga po ng April 4 to April 5 po yan. Tuloy-tuloy tayo na magkakaroon ng ridge of high pressure area dyan. So mataas ang atmospheric pressure at kasabay ng clear skies, kasabay din ang maalinsangang panahon. Kasabay-sabay na yan, combo na po yan yung situation na yan. Kasabay ng easterly trade wind po. So sa ating magiging forecast ba, magkakaroon ba tayo ng posibleng bagyo this month? Well, double check natin sa ating tropical cyclone strike probability. Wala po tayong inaasahan na may mabubuo malapit sa Pilipinas, pero dito sa may bandang Mid-Pacific, medyo may mga surface trough lamang tayo na natatanaw dito. Kung i-activate natin yung T144 hours mula dito sa tropical cyclone activity at genesis ng ECMWF, makikita natin halos wala tayong inaasahan na may mabubuong anumang aktibo na low pressure area malapit sa Pilipinas. Pero sa labas ng Philippine Area of Responsibility, malayo naman ito, dito lamang yan banda sa may bandang southeast of Guam. May mga surface trough lamang, pero yung aktibidad na magiging bagyo so far, napakaliit lamang. Yan. Sa ating namang tropical cyclone o tropical storm probability, subseasonal range po to o weekly o every week, mapapansin natin sa first week lamang ng April, starting ng March 30 hanggang April 6 po ito. Makita natin medyo at least may 40% probability. Normal yan dahil mayroong mababang atmospheric pressure dyan. Pero between April 6 po hanggang April 13, so April 6 to April 13, second week po ito, yung subseasonal range makikita natin ay nasa around 40%. 30 to 40% na mayroong trough na mabubuo pero less likely na aktibong tropical cyclone ito. At malayo ito sa Pilipinas. So mostly bandang Guam lamang ito or Marshall Islands o Caroline Islands na maaring may mabuo. And so far makikita natin dito is wala tayong masyadong aktibo although may mga surface trough dito sa may bandang Mid-Pacific. Pero less likely mawalang masyadong lalapit sa Pilipinas. So lumalabas mukhang wala tayong ina-expect o inaasahang bagyo na mabubuo this month. Dahil sa ganitong buwan po ay halos very dry po ang ating bansa. Very low ang ating average rainfall. So napakababa ang forecast na may lumapit o may mabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yun po, ito na po yung second week from April 6 to April 13. At mula naman by April 13 to April 20, third week na po ito ha. So sinasabi na natin mga halos whole month na po ito ng April.
ay makakita natin ay mababa lamang. So at least surface trough lamang ang aabot. So mukhang sa katapusan ng April, medyo magkakaroon siguro tayo ng ilang percentage na magkakaroon ng trough, na magkakaroon ng ilang pag-ulan sa may bandang Luzon. Siguro 10 to 20%. Yan, may mga surface trough. So mukhang magkakaroon tayo ng posibleng pag-ulan mga bandang katapusan na po. Mga halos sa third week. Yan, mga halos third week po. Yan, mga almost third week dahil hanggang April 20 po yung forecast nito. So, expected from April 13 to April 20, mukhang magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung mabubuong bagyo so far ay napakaliit at halos wala. Yun. So, yun naman po pinaka-analysis natin. Wala tayong ina-expect na may mabubuo ngayon. Yan. So, hindi muna tayo makapag-post ng tropical cyclone forecast assessment dahil mga gantong buwan usually napakaliit ang mga posibilidad tayo na magkaroon ng aktibong tropical cyclones. Samantala sa ulat lindol, well, wala naman tayong aktibong mga pagyinig maliban na lamang sa nagkaroon tayo ng malakas na paglindol nung huli, magnitude 7.6 at bandang Tonga. Yan, yun ang pinakamalakas na naitala natin, pero so far kahapon hanggang ngayon, wala naman tayong masyadong nadedetect na malalakas na pagyinig. Ito ay signal noise lamang ito. Yan. Madalas mga gantong oras, mga hapon, nagkakaroon tayo ng signal noise. So wala ako idea kung bakit mga ganyang oras madalas nagkakaroon tayo ng seismic noise. Wala po tayong magagawa dyan dahil kung ano ang vibrations na nadedetect ng aking seismometer ay tumataas po yan. So wala tayong magiging control. Ngayon kung silent naman siya, tahimik, maganda na rin. At makikita natin, malinis naman ang ating seismograph. At mula sa ating data feed mula kay PBox, medyo in-update natin yung icons. Mapapansin nyo yung aking tsunami monitoring. Yan, gamit ang mga boya. Pinalitan na natin ang simbolo ng boya para naman maganda ang representation. Yan. Yung mga boya na yan ay real-time po yan at yan ay ginagamit natin sa ating tsunami monitoring. Si Pag-asa, meron din silang ganyan, meron din silang ginagamit na tsunami monitoring, pero ang data feed ay naka-feed din yan sa NOAA. So sa NOAA po nanggagaling din at ganun din ang ating ginagamit. So pareho lamang kami ni Pag-asa, ang kaibahan lamang meron tayong real-time track ng wave, significant wave monitoring. Yan, pag sa labas ng Pilipinas, iba yung icon na ginagamit ko na buya. O, di ba? Medyo cute. So, at least madaling ma-signify na mayroong aktibong boya dyan. Yan. Mula yan sa pinaka-station ng NOAA at ang iba't ibang mga agencies ng Amerika na ginagamitan ng weather buoys at tsunami monitoring. So, may mga iba dyan na nagloloko. Inayos na natin yan. Kabilang na ang Curimaw. Yan. Aktibo na rin po uli ang ating Curimaw. At sa may bandang Palau, nagloloko rin to. Inayos na rin natin. So, balik na po sa functional yung ating monitoring. Wala na po tayong magmi-miss na anumang wave o sea waves kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig. Yan. So, namomonitor na rin natin. Yan. All around na malapit sa Pilipinas. Pwede nating dagdagan yan. Depende. Siguro sa Mid-Pacific, kung merong aktibo dito sa Mid-Pacific malapit sa Hawaii, kung meron sana dito, pwede tayong maglagay pa. Sa ngayon ay ito yung aktibo natin sa may bandang pinakamalayo na at sa bandang Southern Hemisphere, meron din tayo, ayan, sa may bandang Caroline Islands. Malinis naman siya so far. So pa-low tide na rin ito. Sa kanina lang medyo high tide, mga alas 5 ng umaga oras sa Pilipinas. And the rest, okay naman. At dito naman sa Pilipinas mismo, yung aktibo lang na boya ay meron tayo mga 6 na active buoys na nagmo-monitor sa possible tsunami. So wala naman at normal naman po yung ating mga chart. Ito yung sa Legazpi. Tumataas lamang yung wave pressure pero wala namang masyadong spike causing ng lindol. Yan. Ito naman sa bandang Lubang. Yan, so mapapansin natin halos sa maganda ngayon yung radar wave. O, mukhang nagloko yung detector sa Lubang ha. So hindi natin alam bakit. Pero functional pa rin yan.
Yan, ito po yung actual waves niyan. Kung gusto niyo makita yung wave pressure, normal naman yung itong mga alon na to, siguro may mga dumadaan lang kasi ng mga barko dyan o bangka. Yan. Kung gusto niyo makita para na-monitor natin yung sea rising kapag nagkakaroon ng possible tsunami, ay na-monitor din natin yan. Kasabay na mga lindol na ating binabantayan. So malinaw yan mga folks. At wala sa atin namang monitoring for earthquakes mula sa data feed ni PHIVOLCS. Yan, mula kaninang madaling araw so far, wala namang magnitude 4 na naitala, pero marami-rami kagad ang clustered na lindol. So, ang problema, tingnan natin yung historical earthquakes, sana ma-separate po yung bilang para mabilang natin yung huling total earthquakes last month. So, yung total na naging earthquake natin last March, yan, ito yung total earthquake natin kahapon. Yan. So, ang total earthquake natin ng March, tumotal siya 846 total earthquake. So, mukhang kukunti ang ating mga paghinig. 814 dito is magnitude 2.0 taas, 30 sa magnitude 4 at dalawa lamang ang naitala nating mga magnitude 5. Supposed to be marami yan. Kaya lang dinidegrade po ni PHIVOLCS yung ibang mga magnitude 5 registrations dyan. I-dinidegrade po nila. Pero kung mapapansin natin, ang pinakamarami pa rin cluster ng lindol, bandang Visayas at Mindanao pa rin. Sumatotal na 404 total earthquakes. Hindi kagaya din sa may bandang Central Luzon hanggang Southern Luzon, nasa 152 earthquakes. At sa bandang Northern Luzon naman, 166 total clustered earthquakes po. Between magnitude 2.0 pataas yan, hindi kasama ang magnitude 1. Yan. So, significantly, kung ilalapit natin in detail, ang may pinakamarami talagang cluster ng pagyayanig ang bandang Visayas at Mindanao area. Lalo na dito sa may bandang silangang bahagi na ito ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao na may pinakamaraming clustered earthquake. Sa Luzon, ang Northern Luzon, mula dito sa may bandang Calapan, Oriental Mindoro, pataas na yan ng bandang Batanes Group of Islands, mapapansin nyo po, ay dito ang may pinakamaraming clustered earthquakes. Sa may bandang katimugan naman sa ang bandang Eastern Visayas at Mindanao, ang may pinakamaraming clustered earthquakes. So mapapansin nyo po yung pattern, ang galaw lumalabas ay yung pressure points ng galaw ng ating mga plates ay mukhang ganyan ang pasalubong niyan. Yan, ito yung border ng pressure points. Mapapansin natin ganyan yung galaw ng lupa. So ang direction niya, kung titingnan natin halos pa northwestward ang galaw. Kasi ito, hindi yan gumagalaw yung Eurasian plate. Halos hindi gumagalaw yung Eurasian plate na yan. Ang gumagalaw dito ay yung nandito sa may bandang Pacific Ring of Fire. So, yung movement ng tectonic plates ay paganyan. So, yung pressure points nandito. And then, nagkakaroon lang din ng pressure points dito. Pero yung movement o yung motion ng tectonic plates mukhang lumalabas paganyan. So, yung motion ng galaw ng dito, yung mga subduction plates na nandito sa may bandang Eastern Pacific natin, halos pa ganyan ang galaw niya. Ito, stagnant o constant lamang na plate ito, yung Eurasian plate. Yung Eurasian plates. Halos stagnant siya o hindi gumagalaw. Ang gumagalaw yung subduction plate dito sa may bandang Pasipiko natin. Yan. Kaya buong paligid na lamang dyan laging may mga pagyayanig po na nagaganap. So mapapansin natin ay nandito yung pressure points sa kasamiban ng Eastern Mindanao. Mag-iingat po ang lahat, although kakonti ang naging total earthquakes natin for March o whole month of March. Ngayong April is nagkahalo pa kasi yung March tsaka yung April, so hindi muna natin mabibilang siguro yan. Yan, iloload natin yung month of April yun. Nakahalo pa po yung March dyan at yung April. So, antayin na natin na ma-separate po muna yan automatically. Sa ngayon, yun lamang yung naging total earthquakes natin for the month of March. At ngayong April mukhang kakaunti pa lang naman yan. Yan, nasa total 846 lamang ang total earthquakes natin for the month of March 2026. Magpo-post tayo niya sa Facebook page yung ating summary ng lindol for the month of March. Para meron tayong monthly summary para sa total earthquakes last month. So sa ating water dam levels, makikita natin patuloy ang pagbabaha ng dalawang dam na ito.
Si Magat Dam, although nakaka-recover, pero mukhang nagki-critical na naman yung level niya. Wala namang warning sa kanilang water level reserve, maging si Angat Dam, pero ang problema lang, patuloy ang pagbaba ng water reserve ni Angat Dam. So, watch out po mga folks ha. Patuloy ang pagbaba ng water level ni Angat Dam. Kay Magat Dam, medyo wavy yung pagtaas at pagbaba ng water reserve ni Magat Dam. So, medyo critical pa po yung kanyang water reserve. The rest mukhang normal naman, maging sa Ipo Dam at Lamesa Dam, pero sa nalalabi na naka-indicate dito na dam water level critical ang Ambuklao, Bingas, San Roque hanggang Pantabangan. So wala tayong idea kung bakit, so explanation na lamang ng Hydrological Agency natin ipaliwanag kung bakit. So for the month of April, well, pakapasok pa lamang naman na unang araw ng April. So, wala namang nakakritical na water reserve sa dam natin. So, review tayo sa ating monthly summary for the month of March. Mapapansin natin ang pinaka-highest average namin ay nasa 34.5 degrees Celsius pa lamang. Hindi pa ganun katindi yung init, hindi kagaya ng mga nakaraang buwan. So, mapapansin natin dito yung pagbago ng ating klima dahil neutral po tayo. Ito po yung resulta ng ating neutral. Kung pagbabase natin yung monthly summary natin bawat taon, mapapansin natin, last year ay pumalo sa 35.1 degrees Celsius yung ating highest temperature natin. Ngayong taon, this March, mababa ito, 34.5. Ibig sabihin po, dahil dito ay meron tayo umiiral kasi na La Nina last year, di ba? 2025. Then nag-neutral, tsaka na lang tayo nagkaroon ng medyo neutral nung last year. Pero pumalo tayo sa 35.1 degrees Celsius niyan. Dahil nung summer na yon, mayroon pa tayong umiiral na minor La Nina. And then, ngayong taon ay nagtuloy-tuloy tayo sa pagiging neutral. So, medyo nabawasan po yung sobrang alinsangan. Nag-normal po kasi yung daloy ng easterly trade wind. So, nakikita nyo po yung pinagkaiba. Medyo bumaba po ulit tayo. Kagaya yan nung last 2021 na nasa 35 degrees Celsius lamang yung pinaka-maximum high average temperature sa amin sa Caloocan. Ngayon, medyo mas bumaba pa, 34.5 degrees Celsius lamang. So, tingnan natin ngayong April kung mababawasan din ba ang tindi dahil last year, kung maalala ninyo, umabot tayo sa 37 degrees Celsius, ang pinaka-grabing init last year. Pinakamainit yan na naitala natin last year. Pero hindi yan nag-iisa dahil pinakamainit pa rin last 2024 na pumalo nga sa 39 degrees Celsius ang grabing high temperature sa amin sa Caloocan. Ito na yung pinakamataas sa loob ng 8 taon nung last 2024. Pinakamataas. Kasi nga po, kung maalala nyo bakit pumalo sa 39 degrees Celsius, yan yung pinakamataas din na global temperature natin sa nakalipas na ilang dekada, mga 50 years. Kaya ganon din kataas yung ating temperature noong 2024 dahil yan din yung pinakamataas na naging masama ang ating klima na grabe, maabot ng 1.56 degrees Celsius po yung ating global temperature. Kaya nung 2024 po ang may pinakamataas tayo na temperatura na naitala at nung bahagya itong bumaba, last year bumaba rin ng bahagya. Pero 37.1 degrees Celsius po ito. Ngayong taon, tingnan natin dahil yung ating global temperature patuloy ang pagbaba, bahagya itong bumaba ng konti. So naglalaro lamang sa mga 1.4 to 1.5 degrees Celsius. Hopefully mababa ang ating magiging global temperature at mababawasan din ang sobrang init natin. Sana ay tuloy-tuloy po yan. Yan. So, yung lowest temperature natin, last month, pinakamababa lamang sa amin, 21.7. So, yun po at nakita natin yung progress ng pagtaas at pagbaba ng global temperature natin. Naka-apekto din yan sa ating monthly temperature. Yan. Grabe, nung 2024, grabe, umabot ng 39 degrees Celsius. Kasi naman, kung babalikan natin yung ating almanac sa global mean temperature natin, babalikan natin yan. Yung global mean temperature natin last sa mga months, mapapansin natin alisin natin yung Berkeley, tira natin yung NOAA. 2024 ang may pinakamataas tayo na naging global temperature, lumagpas po sa limit ng Paris Agreement.
1.44 degrees Celsius. Kaya lumalabas talaga yung year 2024 ang nakapag-record tayo ng pinakamataas na global temperature sa kasaysayan natin. And then, last year, bumaba ito ng 1.42 degrees Celsius. Kaya medyo bumaba rin ang global temperature natin ng bahagya. Yan. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa unang araw ng April 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng April 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan natin na tuloy-tuloy na mas maalinsangan ang iiral sa halos buong mahal na araw po natin. Hanggang this weekend na po yan tuloy-tuloy. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.